kayo? Amen. Amen, Mabuti. hallelujah. Salamat po, Sister Josephine. Mabuti lahat tayo ay nasa grasya ng Panginoon. Amen po. So napakaganda po ng ebanghelyo ngayon, ano? Dalawang klaseng mga tao na may intense, napaka-intense na pinagdadaanan. Amen po. Pero sa kanilang matinding pinagdaanan, naranasan nila at nasumpungan ang Panginoon. Amen. So mga kapatid, ngayong araw nagpapatuloy po yung ating series of topics about discipleship na kung saan ito po yung ating pamamaraan upang tayo'y lalong tumatag sa ating Panginoon at maging mga epektibo at tunay na follower ng ating Panginoon, mga disipulo, mananampalataya, mga tagasunod ng ating Panginoon. At napapanahon po na ang topic na gusto ko ibigay sa inyo is about discipleship through trials. Amen po. So, lahat naman po tayo ay hindi excuse o hindi makakaligtas sa lahat ng klase ng mga pagsubok sa buhay. Much more kapag ikaw ay nagdesisyon ng susunod ka na sa Panginoon o magiging follower o disciple ka, lingkod ng Panginoon. Amen. Ang maganda lang po dito, ang kaibahan ng wala pa ang Panginoon sa buhay niya, sa nandiyan na at tagasunod na ng Panginoon, sigurado ka na kapag may pinagdadaanan ka at hinaharap, kasama mo ang Diyos. Yun po yung kaibahan ng wala ka pang relasyon sa Diyos at wala ka pa sa piling ng Panginoon at hindi ka pa tagasunod. Amen? You will fight your own battle. Mag-isa kang haharap sa mga pagsubok at sa lahat ng iyong laban. Ngunit kapag ikaw ay napagdesisyonan mo na, namumuhay ka na nandyan ang Panginoon sa buhay mo, much more kung ikaw ay follower niya, pangako niya, sasamahan kita. Kanya nga sa kanta, "Huwag kang mag-alala, di ka nag-iisa, sasamahan kita, saan man mapunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata." So mga kapatid, paano tayo mag-aalala? Ang inyong lingkod ay hindi po nag-aalala kahit naaandap-andap ang boses, kahit namamaga po yung aking thyroid, kahit binabawal sa akin ngayon, kasalukuyan, na may strain ng boses at magpahayag. Hindi po ako nag-aalala kasi may lumalabas pa naman pong tinig at yan ay aking susulitin hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Ikarangal at ipagsigawan ang Panginoon na nandiyan sa ating buhay. Amen? At nais kong basahin mula sa inyo, para sa inyo, ang napakaganda pong pagbasa mula sa Aklat ni Santiago na natutungkol po sa pagiging disipulo na may mga dinaranas na mga pagsubok, discipleship through trials. Nais kong patunayan sa inyo na lahat ng tao ay dumaranas ng pagsubok at ito'y napakahalagang sangkap. Amen? Upang lalo tayong tumatag at maging mahusay at maging tunay na disipulo. So from James chapter 1 verse 2 to 3 o Santiago kabanata 1 talata 2 hanggang 3. Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. So napakaganda pong exhortation sa atin yan na dapat tayo manatiling nagagalak. Ituring nating kagalakan kapag dumaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Tanong, kaya po ba nating gawin yon? Yung mabuhay ng may kagalakan habang dumaranas ka ng iba't ibang uri ng pagsubok? Amen po ba? So, anong kaibahan po yan dun sa intensity nung naranasan nang lumapit sa Panginoon na patay ang kanyang anak at yung 12 taong babae na dinudugo. Naalala ko po, related sa akin 'tong babaeng 'to. Ako po 11 na taon. Ako po 11, siya 12. Ano po ang maganda sa dalawang tao na 'to na magkaibang, magkaiba
na pinanggalingan sa kanilang paglapit sa Panginoon. Amen? Yung ama na lumapit para sa kanyang anak ay lumuhod sa Panginoon. Hininga ng habag ang Panginoon at buong pananalig na sinabi niya, mahawakan lamang ang kanyang anak, siya'y mabubuhay. Patay na po yun, wala ng buhay. Ngunit pinili niyang lumuhod upang hingin ang milagro ng kagalingan. On the other hand, yung babaeng 12 taon na dinudugo, itinodo na nito ang lahat ng kanyang kabuhayan, ngunit mas lumalala. Pero nung marinig niya ang pangalan at yung ginagawa ng Panginoon, ng kapangyarihan niyang mga pagpagaling, ito ang kaibahan niya sa ama na namatayan ng anak. Yung ama, hayagan, lumapit sa Panginoon, nandiyan ang mga disipulo ng Panginoon at maraming tao. Lumuhod siya sa Panginoon, humingi ng habag at milagro. Yung babaeng dinudugo, palihim at tahimik. Amen? Sabi niya, mahawakan ko lamang ang kanyang balaban. So makikita natin dito, to follow Christ, you have to kneel and you can even follow Him silently, katulad ng babae. Amen po? So matitindi ang pinagdadaanan. Hindi sila nakaligtas sa pagsubok. And yet, nakaranasan nila ang Panginoon. Nakasama nila ang Panginoon sa kanilang laban. That's why yung patay na anak na buhay at yung babae dagli ang pinagaling ng Panginoon. And not to mention, yung babaeng yon, hindi alam ng Panginoon na siya ay pinagaling. Sa katunayan, nagtanong pa nga yan sa mga disipulo, who touched me? Sabi ng mga alagad niya, mga disipulo, Lord, everybody is holding you. Lahat ay humahawak sa iyo. Ngunit na alam ng Panginoon may napagaling siya kasi may lumabas na kapangyarihan mula sa kanyang katawan. Ganon po katindi ng ang Panginoon. And for us, mga kapatid, anong kaugnayan nito sa ating discipleship, sa pagiging disipulo? Pinangako po niya sa sulat ni Santiago, Kabanata 1, talata 2 hanggang 3, yung sabi niya, mga kapatid, ituring ninyong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kasi ang kasunod nun, nalalaman ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Yun po yun. May end result. May bunga. Yung pagluhod ng isang amang nagdadalamhati sa pagkamatay ng anak ay nagbunga. Nagbunga po ito nung tiniklop niya ang kanyang tuhod at humingi ng habag. Nabuhay muli ang kanyang pinakamamahal na anak. Nagbunga rin yung ginawa ng babaeng nakipagsapalaran siyang hinawakan ng balaban. There is this risk na kung siya po ay mahuhuli ng mga tao doon, kaya patago siyang humawak, siya po ay pwedeng pukulin sa ng bato hanggang mamatay dahil according to the law, Mosaic law, mga kapatid, hindi siya pwedeng lumapit. Dahil tinuturing na yung katulad niya ay nabubuhay sa pagkakasala at bahagi ng sumpa ang kanyang pagkakaroon ng 12 taon na pagdurugo o sakit na hindi gumagaling. Mga kapatid, for us, if we are following to our Lord and choose to believe and to have faith, Jesus never promised discipleship would be easy. Hindi po nangako si Jesus na magiging madali ang manalig at maging alagad niya. Expect persecution, rejection, disappointments, belittling, marami mamamaliit sa'yo, condemnation, betrayal, maraming tatalikod sa'yo, itatatwa ka. There is this mockery, humiliation. Magkakaroon ng mga spiritual attacks na kahit ikaw mismo, pagdududahan mo sarili mo dahil may mararanasan ka. Susubok sa iyong spiritual na katatagan and lot more. Kakaroon ka ng kung ano-anong karamdaman, pangangailangan, mga hindi matatawarang pagsubok. But Jesus never promised
it would be easy for all of us. But He promised His presence. Pinangako niya ang kanyang presensya. Sabi nga po niya sa Romans 8 verse 11, the Spirit who raised Jesus from the dead is also the Spirit who will live in us. Amen po. Ang Espiritong bumuhay kay Jesus ay sa atin. Sa kabuuan ng Romans 8 verse 11, it says, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of His Spirit who lives in you. That same Spirit walks with us through every storm, not just after it. Ang Espiritu na yon ay kasama natin sa gitna ng lahat ng klase ng bagyo o sigwa sa ating buhay. Hindi lamang kapag wala na tayong pinagdadaanan. That's why a disciple is not made in the sunshine only. A disciple is not made in the sunshine only. A disciple is forged in the fire. Ang alagad ay hindi lang po nabubuo sa magandang panahon. Hindi lang kapag blessed ka. Hindi lang kapag maayos ang lahat. Ang alagad ay hinuhubog sa apoy. Alam niyo po ang bakal kapag ito pinapatalim, yan po ay idinadarang sa apoy ng 7 beses. Ganon din po ang ginto. Para lubos itong kuminang at lumabas ang kanyang ganda at halaga, yan po ay hinuhubog sa apoy. Dinadarang sa apoy. Tested and furnace through fire. Ganyan din po tayo. Tatatag tayo kung tayo may sobra-sobrang pagdadaanan. Kaya makakakita ka ng tao, kahit buklatin mo ang buong istorya sa Biblia from the Old Testament down to the New Testament, from the prophets, sa mga istorya ng mga ninuno natin mula pa kina Abraham hanggang sa mga kina Moses, kina Isaac, kina Jacob at marami pa hanggang sa mga 12 disipulo and so forth and so on. Lahat po yan ay dinarang sa apoy. Pinatatag ang kanilang pananampalataya sa lahat ng kanilang mga pinagdaanan. Sa akin po bilang lingkod, wala pong Sister V na nangungusap at nagpapahayag sa inyo ngayon at kung saan paman kung ako ay hindi sobrang pinadaan sa mga iba't ibang klase ng bagyo. Sobrang pagkakadarang mula sa stage 4 cancer hanggang sa inatake sa puso, hanggang sa na-paralyze, hanggang sa inatake noong February 11, hanggang ngayon na ito inaatake ng thyroid at ang thyroid ko ay naka-classified sa Hashimoto, autoimmune disease. Pag autoimmune disease, kasabihan wala pong kagalingan dahil mismong antibodies ko ang naglalaban. Pero alam niyo mga kapatid, nakita natin dito sa ebanghelyo natin ngayon, patay yung bata, binuhay ng Panginoon. 12 taon na dinudugo at hindi gumagaling kahit saan pumunta, pinagaling daglian ng Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. Ang mahalaga, matuto lamang po tayong sumunod ng tapat, magpakatatag. Amen po? So kung meron kang pinagdadaanan ngayon kapatid, makinig ka ng gusto at huwag kang mangangayaw na sumunod sa Panginoon dahil may naghihintay pong gantimpala para sa lahat. Hindi man lang po ngayon sa mundo ng buhay, ngunit sa paroroonan natin pagdating ng panahon na makakapiling natin siya. Amen po? So mula po dito, hayaan niyo po from this topic, disciples through trials, bigyan ko po kayo ng 4 na prinsipyo na pwede nating gamitin patungkol po sa pagiging alagad sa pagsubok. Amen po? Number 1, be joyful even in trial. Be joyful even in trial. Manatili po tayong magalak sa kabila ng pagsubok. Be reminded that our every trial
is a classroom, not a prison cell. Every trial that we have is a classroom na kung saan marami tayong matututunan. So many lessons to learn and not a prison cell na makukulong tayo dyan hanggang sa mamatay. Ang pagsubok po natin ay isang akademya ng pag-aaral at pagkakatuto na naglilinang ng ating kaalaman at katatagan. At hindi po ito isang kulungan na basta na lang tayo pahihirapan. Amen po? Maliwanag po yung sinasabi sa James 1 verse 2, 3. Count it all joy, sabi niya, because the testing of your faith produces steadfastness or perseverance. Mag-alak kayo dahil ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. That's why malalaman natin ang nilalaman niyan ay tungkol po sa trials and temptations. Ang kabuuan ng Santiago 1, 2 hanggang 3 ay tungkol po sa trials and temptation. Na ang ibig sabihin niyan, when he said, consider it pure joy whenever you face trials of many kinds, ang ibig sabihin niyan, God doesn't waste every pains. Hindi sinasayang ng Diyos ang mga pasakit natin. Instead, He uses it to teach us, then uses us to teach others. Ginagamit niya po ang ating mga paghihirap para turuan tayo. Tapos kanyang gagamitin. Gagamitin niya tayo para turuan ang iba. Remember, nung may pinagdadaanan ka, ang dali mo nang ituro sa iba. Kasi ikaw mismo you've been there. Naranasan mo mismo yon. That's why your testimony is born in your test. Ang testimonya ng buhay mo at ang patutuo mo ay pinanganak mula sa iyong mga pinagdaanan. Now, paano natin ito apply sa ating buhay? Simple po. By asking the Lord, Lord, what are you teaching me dito sa aking pinagdadaanan? Kung ang patutuo mo is nilang sa pagsubok, itanong mo sa Panginoon. Isulat mo ito. Meron ka matinding pinagdaanan. At itanong mo, Lord, Panginoon, ano ang itinuturo mo sa akin dito? Kung dating sira-sira ang buhay mo, kung nung dati pariwara ka, kung nung dati ikaw ay nagumon sa pagkakasala, sa pagiging adik, lasenggo, babaero, sugarol, o kung ano-ano pa, o kung ano pa na kung ano ang pinagdaanan mo, isulat mo. Dahil ang lesson na yan makakapag-disciple ng iba balang araw. Ang pinagdaanan mo ay magbibigay ng napakahalagang turo at leksyon sa iba. Madali pong magsabi para sa akin na kung meron kang stage 3 o stage 4 o kung anumang cancer meron ka ngayon habang nakikinig ka, kapatid, ang dali kong sabihin sa iyo, huwag kang mawawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay nagpapagaling. Dahil ako mismo sa stage 4 ko na sinabi na wala na akong pag-asa. Heto ako ngayon, 16 years na po, buhay na buhay pa rin. Kahit inaayawan na ng ospital, heto po ako ngayon. Kahit sinasabi nilang hindi dapat magsalita dahil puputok yung mga nodules, pero heto pa rin po ako. Hanggang may pumapatak na salita at kataga, patuloy ako magbibigay ng pahayag na nagbibigay ng pag-asa upang iparating ang kabutihan ng Diyos. Amen? That's why the first principle is be joyful even in trial. Because remember, our trial is a classroom, not our prison cell. And He will use us, all our trials, to teach others. Amen po. Number 2, be a comforter. Be a comforter. We comfort others with the comfort we receive. Inaaliw natin ang iba sa kaaliwan na tinanggap natin.
There is this beautiful quote na sinasabing, "We are comforted not to be comforted, but for us to be a comforter." Hindi ka pinagaling ng Diyos dahil lang gusto ka niyang pagalingin, kung hindi upang ikaw ay magbigay ng pag-asa sa mga taong may karamdaman. Hindi ka iniligtas ng Diyos upang ikaw lang ay maligtas, kundi ikaw din ay makapagligtas ng iba. Amen, mga kapatid? Hindi ka binibless ng Panginoon para lang magpasasa ka sa iyong blessing, kung hindi upang ikaw din ay maging pagpapala ng iyong kapwa. In 2 Corinthians 1 verse 4, it was written, God comforts us in all our affliction, so that we may comfort those who are in any affliction. Inaliw tayo ng Panginoon sa ating mga pinagdadaanan upang tayo rin ay makapag-aliw sa mga may pinagdadaanan. That's why wag mong mamaliitin ang sarili mo dito sa topic natin na, ano ba naman yung topic na tungkol sa discipleship? Hindi ko kaya yan. Ano ba naman yan? Hindi ko kaya mag-worship. Hindi ko kaya magpahayag. Hindi ko kaya magbigay ng reflection. Sino naman ako? Baka yun ang tinatanong nyo. Maaaring ikaw pa ang sumusukat sa pagkatao mo at minamaliit mo ang sarili mo. Remember this, when God calls anyone to serve and follow Him, He measures the heart and not the head. Ang puso mo ang titignan ng Panginoon. That's why no one can look down on you. Walang pwedeng maliit at humusga sa iyo at sabihin, hindi ka karapat-dapat mag-worship, wala ka sa grasya ng Panginoon. Dahil tanging ang Panginoon ang pinanggagalingan ng grasya, hindi ang taong katulad natin. Ang Panginoon lang ang pwedeng humusga sa atin dahil siyang higit na nakakaalam ng puso natin. Husgahan man tayo ng mundo, umiyak ka man ng balde-balde, ang iyak mo na yan, kapatid, ay hindi masasayang sa ating Panginoon. Anong qualification mo? Paano kanya i-qualify to be a disciple? Your tears qualify you. Ang iyong mga luha ang magka-qualify sa iyo upang makasunod. Because you don't disciple from a textbook. We don't disciple from a textbook. Hindi kailangan ng Panginoon ang matalino. Hindi kailangan ng Panginoon ang titulado. Hindi kailangan ng Panginoon na nagtapos ka ng kung ano-ano at nag-master ka ng kung ano-anong turo at kaaralan. You can disciple from a hospital room. Kung ikaw ay may sakit at nakapagpagaling o naggumaling. You can disciple from grief habang ikaw ay nagdurusa at umiiyak at may pinagdadaanan, still you can disciple. And you can disciple from waiting habang hindi pa dumarating ang hinihintay mong mga sagot sa iyong panalangin. From waiting, you can still disciple. And you can never question God, why God, hindi mo sinasagot ang aking panalangin. From there you start. Amen po. Kaya all of us can be qualified to be a comforter, to be a disciple. Our tears qualify us, and we don't disciple from our courses or from a textbook. Amen po. And to apply, pwede mo tanungin ang sarili mo ngayon, kapatid, habang nakikinig ka. Who is hurting like you? You hurt before. Sa palagay mo, kung meron kang kilala na nasasaktan din na katulad mo na nasaktan din noon. Kung may alam ka na may kapwa ka, kaya kapatid, kakilala, ka-community, ka-parish, kung may kilala ka na nasasaktan ngayon, may pinagdadaanan, call them and say to them, I've been there too. Pinagdaanan ko yan, kapatid. At sa pinagdaanan kong yan, Jesus met me there. Doon ako niyakap ng Panginoon. Doon ako niligtas ng Panginoon. And He'll meet you too.
ikaw din mararanasan mo siya the same na kung papaano ko siya naranasan. That is discipleship. Sa mga simpleng sasambitin mong yon na mag-e-encourage ka, mag-i-inspire ka, that is discipleship. Nagmumultiply yung mga nananalig at susunod sa Panginoon. Amen po. Kaya napakaganda po ng pangako ni sinulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, sa ikalawang sulat niya sa mga taga-Korinto, no? Sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, talata 1 hanggang 4, sabi niya, inaaliw niya tayo sa lahat ng paghihirap natin upang sa pamamagitan ng pag-aaliw na tinanggap natin mula sa Diyos ay maaaliw naman natin ang iba. Kaya wag mong mamaliitin ang sarili mo, kapatid. Alam niyo po kung meron mang unang magmamaliit sa atin, gawa po yan ng demonyo. Ang demonyo po ang susubok sa ating katatagan at siyang ku-question sa relasyon natin sa Diyos. As a matter of fact, there is this beautiful quote na dapat maalala natin. Sabi niya, the devil will always tempt and call us on our sin. But our Lord knows our sin and our past, but still He call us by our name. Anong tawag sa atin ng Panginoon? My child, my son, my daughter. Ang demonyo, ang tawag niya, naku, ang babaerong to. Naku, ang immoral na ito. Naku, ang magnanakaw na ito. Naku, ang adik na to. Naku, ang sugaral at ang lasenggong ito. Ganon tumawag ang demonyo. Lalo na kapag ikaw ay nasa bagong buhay na at nagsusumikap na makalapit sa Panginoon. He will always tempt and remind us of our weaknesses. But be still, because God is always there. Pangako niya sa Joshua 1 verse 9, never be dismayed nor dismay or discouraged, for I, the Lord your God, will be with you wherever you go. Kapag ikaw ay nadidismaya na, kapag ikaw ay nahihirapan, kapag ikaw ay nanghihina, kapatid, ang reminder ni Lord, paalala niya, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, sasamahan kita saan ka magpunta, saan ka man magpunta. Di po ba may awit diyan? Huwag kang mag-alala, di ka nag-iisa, sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Huwag kang mag-alala. Tignan niyo po, ako never po ako nag-alala. Nasasablay ang boses ko, tamo inaawitan ko pa kayo kahit parang Oo naman. pinupunit po na yero ang boses ko, pati ito lalamunan ko. Amen po. Ang luha mo at ang pinagdadaanan mo, kapatid, ngayon at yung nakaraan mo, yan ang magbibigay sa iyo ng karapatan. Hindi ka nagdi-disciple ng galing lang sa iyong galing, sa iyong talento, sa iyong napag-aralan, hindi galing sa mga libro. Nagdi-disciple ka galing sa iyong mga pinagdaanan, maaaring sa hospital room, sa iyong mga kalungkutan, sa iyong walang katiyakang paghihintay. Kaya nga po mga kapatid, to be a comforter, gawin nyo na maglista kayo ng taong alam mong nasasaktan din, may pinagdadaanan, tawagan mo siya at sabihin mong, kapatid, naranasan ko rin yan noon. Pero doon ko nakilala si Jesus sa mga naranasan kong yan. Lalo akong nangunyapit at yumakap sa Panginoon. At diyan din ang Panginoon na makikilala mo. Yan ang pagiging alagad sa iyong kapwa, kapatid. Amen po? Number 3, be guided by the Holy Spirit. Be guided by the Holy Spirit. Hingin po natin palagi ang gabay ng ating Panginoon. Panalangin natin, lead me into your ways everlasting, O Lord. Because the Spirit is our strength when we are weak. Ang Espiritu at ang lakas natin kapag mahina tayo. Siya po yung nagbibigay sa atin ng lakas
at sigla. Amen po? On our own, we are wicked. We are weak. On our own, we are incapable. Kaya hindi po tayo pwedeng magmagaling. Hindi tayo pwedeng magmarunong. At sinasabi natin, naku, alam ko na yan. Amen? Hindi rin tayo pwedeng magmaliit na sinusukat ang kaalaman ng iba. Dahil kung ano man ang meron tayo, yan po ay biyaya ng banal na Espiritong gumagabay sa atin. Ganda po ng pangako niya sa atin na hindi tayo dapat mangamba. Kasi sa Romans 8 verse 11, sabi niya, the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living in you. That's why you don't need to be a strong disciple. You don't need to be strong to be a disciple. All you have to do is to surrender completely. Yun lang po pwede natin gawin na dapat nating unang gawin. Isuko natin ang lahat-lahat sa ating Panginoon. Be selfless. Be humble. Tanggapin at ang kahinaan natin at ang kawalan. At tanging ang Diyos ang ating kalakasan. At bahala na po ang kanyang banal na Espiritong gumabay at mamuhay sa atin. Amen po? Kaya nga, madaling tumawa, madaling mag-alak. Pag nasa sayo ang banal na Espiritu, nagpuproduce siya ng joy sa puso mo. Galatians 5:22 verse 23, di po ba? Sabi niya, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, self-control. Marami pa po. Amen po? So, alam na alam mong hindi ka manghihina kasi hindi ka rin mawawalan ng pag-asa, hindi ka mawawalan ng kabutihan at kabaitan. Kasi ang Espiritu nasa iyo. Hindi ka rin mawawalan ng pag-asa. Kasi meron ka ng perseverance na maghihintay ka hanggang sa dumating yung hinihintay mo. That's why you need to surrender. At yung spirit na yan po yung magpapaalala sa atin. When you say, Lord, I can't, Lord, I can do it. The Spirit says, you can. I am with you. The Spirit says, I can through you. And remember this, sa sino mang gumagalaw na, mga lingkod, mga servant, kapag ito na ang pananaw mo at nag-surrender ka na, and you are being led or be guided by the Holy Spirit, mga kapatid, your weakness becomes a pulpit. Anong ibig sabihin yan? Ang dali mo nang ipahayag at ipagsigawan ang iyong kahinaan. Amen? Hindi mo ikakahiya ang iyong pinanggalingan. Sino ba ang matuwid sa ating lahat? No one is worthy. Amen po? That's why serving God is not a matter of worthiness, but of gratitude. Unworthy as we are, binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makinig sa kanyang mga magandang salita. Unworthy as we are, binibigyan tayo ng Panginoon na makapag-worship. Unworthy as we are, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na makapagpahayag at makapag-disciple. That's why your weakness becomes a pulpit. Kasi ang Espiritu niya ang bumubuhay sa atin, nananahan sa atin. Yan din ang Espiritong bumuhay sa ating Panginoong Yesus. Kaya hindi mo kailangan maging malakas para maging disciple. Kailangan mo lang magpasakop. Tanggalin ang yabang. Tanggalin ang personal mong kakayahan. Hayaan mong ang Panginoon, ang Espiritu niya ang pumuno sa iyo. Kaya, pag sinabi mo, Panginoon, hindi ko kaya, sasabihin ng Espiritong nasa iyo, kakayanin ko sa pamamagitan mo. Amen po? Kaya be excited, mga kapatid. Dahil darating ang araw na hindi mo na matatanggihan ang Panginoon. Iiwas at iiwas ka na tumanggap ng kung ano-anong mga atas. Pero darating ang panahon, masusumpungan mo ang espiritong nagsusumigaw sa kaloob-looban mo. Ipahayag mo ako, ikarangal mo ako, anuman ang pinagdadaanan mo. Make disciple. The number 4, mga kapatid, be full of hope. Mapuno po tayo ng pag-asa
The trial produces hope that does not disappoint. Ang pagsubok po, bumubuo ng pag-asa na hindi po namamahiya sa atin o hindi tayo binibigo. Sabi po sa Romans 5 verse 3 to 4, suffering produces endurance, and endurance produces character. Character produces hope. So nakikita niyo po, nagbi-build up. Ulitin ko po sa Romans 5 verse 3 to 4. Suffering produces endurance, endurance produces character, and character produces hope. Amen po? Kaya nga po makakaasa tayo at makakakita tayo ng mga tao na ang titinding maglingkod sa Diyos, ang titinding magpahayag, ang titinding magbigay ng encouragement, ang titinding magbigay ng counseling, ang titinding mag-lead ng worship, simply because na-survive nila ang mga pinagdaanan nila. Kaya naging bukal sila ng buhay para sa iba. A disciple who survives trials with Jesus becomes a source of life for others. This literally means, my dear brothers and sisters, your hope after the storm will tell someone else, don't give up because our Lord is faithful. Ang paghihirap po natin ay magbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis natin ay magbubunga ng mabuti nating pagkatao at ang mabuti nating pagkatao ay magbubunga ng di matatawarang pag-asa. Amen po? Kaya nga po mga kapatid, alam na alam mo ang mga tao na sobra ang pinagdaanan. Nagiging tunay silang alagad ng Panginoon. At ang alagad na nakaligtas sa pagsubok kasama ni Jesus, naturally, nagiging bukal sila ng buhay para sa iba. Kaya nga po, mga kapatid, kung may pinagdadaanan ka ngayon, tamang-tama po itong ating pagtalakay, discipleship through trials. Reminder and reminding all of us, ang pag-asa mo pagkatapos ng mga pagsubok mo, ng mga bagyo, ng di matatawarang pinagdadaanan mo, ang nagsasabi sa iba, huwag kang susuko dahil tapat ang Panginoon. Amen po? So meron po akong closing challenge o panghuling hamon para sa lahat. Sa mga hanggang ngayon hindi pa makapagdesisyon kung sila ba ay aangat sa kanilang calling. Magiging member na lang ba sila, tagapakinig, o nanaisin din nilang maging follower at tunay na disipulo ng Panginoon. This is my closing challenge. You are not disqualified because you're hurting. You are not disqualified because the people around you are mocking you or even rejecting you. You are qualified because Jesus walked through it with you. Qualified ka, kapatid, dahil kasama mo si Jesus sa lahat ng dinanas at dinaranas mo. It simply means hindi ka disqualified o hindi ka karapat-dapat na sinasabi nila dahil nasasaktan ka o dahil may pinagdaanan ka o bahid ka sa kanila. Qualified ka dahil si Jesus at ang Espiritu niya ay nasa iyo. The Spirit of God is in you. That's discipleship in every storm that you have. Amen po? So mga kapatid, tandaan po natin yung 4 na principle na binigay ko sa inyo. Sapat na po ito upang tayo lampasan natin ang mga trials na yan at makapag-disciple tayo even in every trials. Discipling in trials. Amen po? Yung number 1, to be reminded, be joyful even in trials. Always remember that our every trial is a classroom, not a prison cell. Number 2,
be a comforter, meaning we comfort others with the comfort we receive from our God. Number 3, be guided by the Holy Spirit, because the Spirit is our strength when we are weak and when we are unable. Number 4, be full of hope, because trials produces hope that does not disappoint. So mga kapatid, dito po nagtatapos ang aking pagtalakay about our topic for today, discipleship through trials. Now, hayaan niyo pong bigyan ko po kayo ng maikling panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Damahin po natin ang makapangyarihang presensya ng Diyos at pasalamatan natin siya. Ngitian po natin siya at imaginein nandito siya at nakikinig sa atin, nalulugod sa atin, na kahit may pinagdadaanan ka, pinipili mong manatili, nakikinig at kumukuha ng inspirasyon sa bawat salitang pinapahayag. Lord Jesus, I thank you dahil alam namin ikaw ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang banal na ebanghelyo. We thank the Lord God, our Father, for giving us our Lord Jesus. Lord Jesus, you are near to the brokenhearted. Malapit ka sa mga may pusong wasak, sa mga pusong labis ang pinagdadaanan at di makabangon. Espiritu ng Diyos, ikaw ang banal na bukal ng buhay, na kahit sa lahat ng aspeto ng aming buhay, nandyan ka. Sa bawat pagsubok na meron kami, nandyan ka. Gamitin mo po ang mga pasakit at mga challenges para aliwin ang iba. Gawin mo po akong alagad na nagdadala ng pag-asa sa mga nawawala ng pag-asa at maiparanas ko ang mga naranasan kong kabutihan dahil ako po ay recipient sa lahat ng iyong naging kabutihan. Panginoon, pagpalain mo't basbasan ang mga kapatid ko na nandirito ngayon. Ikaw po ang higit na nakakaalam ng kanilang pangangailangan. Ikaw din po ang higit na nakakaalam ng purpose kung bakit sila may pinagdadaanan. Panginoon, patatagin mo po sila, pagkalooban mo po sila ng puso ng tulad ng isang alagad na ikamamatay na nilang nananalig at sumusunod sa iyo. At higit sa lahat, ikamamatay na naming lahat na maglingkod sa iyo, Panginoon. Ito po ang samo namit dalangin sa matamis mong pangalan, aming Panginoong Yesus, na nabuhay at naghari noon, ngayon at magpakailanman, kaysa ni Inang Maria, aming ina, tagapamagitan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Po. Maraming salamat po, Sister B, na tunay nga po na mismo ikaw ay aming inspirasyon sa kung paano ka po tumutugon, kung paano ka ginagamit ni Lord. Lagi mo pong inuulit-ulit hanggang sa huling hininga. Susunod ka po kung anong ipinagagawa sa iyo ni Lord ng may pag-ibig, sis. May pag-ibig. Sis, meron ka pong saglit pa, Sister B, meron ka pong saglit para magpatotoo. Kung may gusto mong itanong. Yes Ka pa po. Yes po. Isa ako muna po ito, kay Papanhik, at pagkatapos po akin po munang pagtitiwala po kay Sister Violeta. Ano po, sis, ako lang po magpapatotoong saglit, ano? Na katulad nga po ng babaeng dinudugo, ano, ay tayo po naniniwala, tayo mga Katoliko, dahil talaga po namang ayan ay po ng simbahan, ang mga santo po talaga ay ginagamit bilang mga intercessor, ano po. At talaga, sis, na okay, 4 po santo yung pinuntahan namin, St. Francis Assisi, St. Santa Clara, saka po yung nagpunta rin po sa Santa Maria de la Angele, yung po kung saan po tumira si St. Francis, at doon din po yung Garden ng Rose, na kapag po si St. Francis ay nakakaranas po ng temptation, ano, doon po siya nagpapagulong-gulong, parang maramdaman niya yung tinik ng roses. Alam ko po, narinig mo na rin po yun, ano. Galing po kami doon nung linggo ng The Living Tabernacle. Tapos nagpunta po kami kay St. Francis of Assisi, kung saan po nandun yung kanyang tomb. Pagkatapos po nagpunta kami ng kay Santa Clara, na andito po yung corruptible body. At ang huli po kay St. Carlo Acutis. So, ang pinaka talaga po, para ko yung babaeng
yung babaeng dinudugo, ganun po ano. Dahil sabi ko po, dahil hindi nga po ko lagi nasama sa ganyang pilgrimage, pero sobrang init po dito, yung pang aming Pullman, mahina pa yung air condition, sabi ko, grabe. Yung paglalakad okay lang, pero yung kukunti lang yung halos fan, yung ginamit po ng pakaluma yung ginamit na Pullman, sabi ko, Lord, basta pupunta ako doon, gusto kong ibulong kay Saint Carlo, yung batang nilay niya ng Saint natin sis. Gusto kong ibulong sa kanya 2 beses pa dahil doon po nagmisa ang dalibing tabernacle ang aming pumakasama. Ayun po sis, binulong ko po. Sabi po ng aking coordinator kahapon, sabi, tita, at masaya mo, sabi ganyan, para daw full of energy. Sabi ko sa loob po ng tagal ko ng tagal sa buong buhay ko, sis, ito lang nakaraang linggo, I claim, na hindi ako nakaranas ng sobrang pagod na para na akong mauupos. Ano po sis? Parang record talaga yun eh. Sabi ko, Lord, nawa po, alaman mo po kung ano yung mga talagang hinihingi ko sa iyo, Lord, na para makatugon po pa po ako lalo at maibahagi ko yung kung ano pong ipinagagawa mo sa akin. Ayun po, Sister Bea, yun lang po, salamat po. Amen. Praise God. Napakaganda po ng experience niya, Sister Pen. Purihin ang Panginoon sa buhay mo at sa kalakasang patuloy niya pinagkakaloob. Amen po. Amen. Amen. Glory to God. Sige po mga kapatid. Sino po ang mag-share o magtatanong kay Sister V? Yung mga Yung mga naranasan naranasan natin. po. Sige po. Sister B, good morning po. Good afternoon dyan sa Pilipinas. Amen. Good afternoon po. Ang hihingi ko po ng advice ay hindi po pag sarili ko, kundi po yung aking hipag na yung panganay po ng aking asawa. Ngayon po kasi yung pong hipag ko na hinihingi ko ng panalangin nung siya thyroid, kapatid po yun. Napag-usapan po namin nung isang araw nung bago ako umakyat sa bundok tungkol po doon sa hipag ko na may malalim po siyang mabigat na problema na ang ko po ay mag-share siya kahit sino sa amin kung ano yung dinadala niya. Pero dahil ramdam po namin yung bigat ng kanyang problema sa dalawa niyang anak. Pero wala po kaming lakas ng loob na magsalita kasi puro ang isasagot po na okay lang siya. Pero kita namin po sa kanyang mukha, sa kanyang mga mata, ang lungkot nung mag-birthday siya ng June 11. Kita ko sa picture, at pinaliwanag din sa akin po ng hipag ko na talagang may mabigat siyang problema. Ang sa akin po, sabi ko, kausapin kung ano yun at kahit isa sa amin, mag-open siya para mabawasan, di po ba, yung bigat na dinadala niya sa kanyang dibdib na sinasarili lang po niya pero natatakot po kami kasi wala siyang kasama sa bahay at naiiwan po siya kanyang anak niya at manugang niya nagtatrabaho. Natatakot po kami isang araw matatngan na lang siya na hindi na ayos kasi talaga pong sobra pong bigat, alam po namin yun. Ngayon, Sister B, yung sa akin po, siya naman po yung sinasama ko sa panalangin. Ngayon, ano po kaya yung mabuti naming gawing paraan para siya ay po matulungan namin sa papaano pong paraan kasi hindi naman nga po namin siya mapag-open, laging okay lang sasagot sa amin. Ano pong pwede namin gawing paraan para siya ay matulungan namin, Sister B? Yun po kaya po nung narinig ko yung sinasabi niyo po yung sa discipline, yun po sa pinagdadaanan ng bawat isa, yung trial, kaya po naglakas loob akong humingi ng tulong sa inyo kung anong pwede namin gawin para siya matulungan namin sa kanyang dinadala na hindi niya po masabi-sabi sa amin. Yun lang po, Sister. Amen. First and foremost po, Sister Teresita, napakaganda po ng inyong layunin, at nandyan po yung tunay na malasakit, lalo na po ito'y kamag-anak nyo na rin po. Ginagawa nyo na po yung unang hakbang, ito po yung pananalangin. Pero dagdagan nyo pa po ang pananalangin. Yung pong mga taong hindi kumikibo at sinasarili, yun po yung mga mas higit at malalim ang pinagdadaanan ng sinasarili.
Inaano po natin diyan, lalo na po ang thyroid po, isa po sa ano sa amin yung, Hindi po siya pagbagsak. hindi po siya yung Sister B, hindi po siya yung nagkasakit ng thyroid, kapatid po niya yun po ang nag-open sa akin na Okay. nung birthday po niya ng June 11, sabi ko, "Irene, bakit ganyan si ate? Ba't ganyan sobrang kapayat? Bakit ganyan parang ang lungkot ng kanyang mga mata?" Sinabi po niya sa akin yung alam ko naman pong sa pool na may problema siya. Kaya lang po parang sobra pong bigat ngayon ang nakikita namin. Yun po ang ikinababahala namin at kinababahala ko bilang po siya'y panganay ng aking mga hipag at ako po naman ay siya naman po naging mabuting hipag naging mabuting kapatid sa asawa ko. Although kahit hindi po kami naging maayos ay wala na po yun kasi matatanda na po kami, inalis ko na po kung ano man po yun kasi wala naman po talagang perpektong hipag at wala naman po, di ba, mga sister-in-law ganyan, wala po na maging perfecto. Pinas ko na lang po lahat yun at pinagpapasa Diyos ko na lang po. Pero sa akin, nababahala po ako sa nangyayari na baka isang araw, matanggap ko na lang ang balita na hindi na siya ayos dahil hindi na po niya ma-voice out kung ano po yung nasa loob niya. Yun po. So, sa tunay po na practical speaking po dahil kayo po'y nananalangin na, puwede niyo pong isang step po lalo sa inyong pag-aalala. Nasa malayo po kayo at malayo sa kanya? Nandito po. Opo. Nasa Pilipinas po siya. Okay. Ang pinakauna niyo pong dapat i-approach diyan, yung mga taong nakapaligid sa kanya. Kasi yun po yung kailangan niyang higit diyan, yung support system. Yung sino yung pinaka nandiyan at yung mga taong kabilang o sa dinadala niya. Let's say, kung iyan ay isang ina, kung ang bahagi ng kanyang problema ay kanyang mga anak. Ito pong binibigay kong payo sa inyo ngayon ay parte na rin po sa akin kasi ako'y nagka-counseling din. Ang isang rule po sa counseling is go directly to the person na magpipresenta kang ika-counsel mo siya and to open up na hindi naman niya gustong mag-open. Yun nga So, po yun nga po. laging Totoo hinihintay po. po natin ang pinto na kusang magbukas. Pero Opo. sa puntong ito, pwede po tayo maging Simon Siren sa kanya. Lalo nandiyan po yung pagmamalasakit sa inyo. Simply by strategic na nasa malayo po kayo. Kung hindi po siya nagre-respond sa pag-reach out nyo, number one po kasi ang pwede mong laging sa kanya on the personal side and spiritual side, laging ang Panginoon ang i-offer natin. Pero meron kasing tao na walang relasyon sa Diyos, mahirap doon mo siya pasukin. Kaya ang papasukin po natin at gagamitin, yung mga taong, yung mga taong, Madasali naman po siya. Always po siya nagro-rosary every now and then, night and day. Siya po yung lagi, talaga po siya, malapit po siya sa Panginoon. Kaya lang, yun nga po, bakit hindi niya ibukas sa amin? Paano namin siya matutulungan? Kaya po yun po naman, nung malaman ko buhat noon, talaga po, sila po naman, sa pool, kasama sa akin laging panalangin. Pero sa akin po, iba yung sitwasyon niya ngayon, iba po. Kaya nga po, ang pinaka-solusyon po doon, yung mga taong nandoon. Let's say, kung may anak yan, probably alam nila kung ano yung source. Yung source ang puntahan. Baka mamaya ang pinoproblema niya, may anak na minsan katunggali o hindi sila nag-uusap, nagdudulot din yun ng kalungkutan, nagda-dry up yung kanyang spiritu dahil merong separation, physical separation and emotional lang nagiging sa kanya. Hindi po kasi natin alam, lalo niya sabi niyo hindi siya nag-open up, hindi natin alam kung ang kanyang dinadanas, meron na ba siyang nararamdaman sa katawan o meron na siyang emotional lang. So, kailangan alam po natin yan. Pero since kayo nagdadasal na, sabi ko nga po, ginagawa niyo na yung isang part, pero isa pa yung the next na pwede niyong gawin, call the attention of the people na nandoon mismo. Yung sabi niyo nga, ayaw niyong yung takot nyo na, o yung fear nyo na baka mamaya mabalitaan nyo na lang ano na nangyari sa kanya. That's why nandun po yung mga tao na pwedeng ugatin sa nagmumula ito o hindi siya mag-open up pero they can offer na kung ano man yung nandyan. Minsan kasi merong taong hindi vocal hindi niya sasabihin sa iyo. Kahit gaya ko po, may pagkakataon na dinadaan ko sa pagkasasawalang kibo na may dinadala ako. Meron akong matinding laban. Pero dinadaan ko to in solemnity
Kasi dinidil ko itong mag-isa kay Lord. Good to hear na meron siyang relasyon sa Diyos. Sabi niyo nga po, madadasalin, nagro-rosaryo, at talagang nananalig sa Diyos. Kung yun po yung isang napakaganda na puno na sa atin, na kung siya may relasyon, tunay ang relasyon niya sa Diyos, hindi po siya abot do siya ay mawawala ng buhay nang pababayaan na lang niya ang kanyang sarili. Kasi may pananalig sa Diyos, wala siyang gagawin na hindi ikalulugod ng ating Panginoon. Yun nga lang, pag nabuhay ng todo alam naman po natin, pag nabubuhay sa depression o kalungkutan, madalas may mga impact po yan hanggang sa maano mo na lang na kusang bumigay ang kanyang physical na pangangatawan. Yun nga po. Ang ko po, dahil may kapisa naman po siyang anak. Ngayon, nung sinabi po sa akin nung aking hipag na 2 weeks nang inuubo na ubo na dumadaing ng masakit ang tadyang sa pag-ubo. Ngayon, sabi ko, bakit nandiyan naman ang anak niya? Sabi niya, yun nga ang ate, bakit hindi ba naaririnig ng anak niya na siya ay hindi na nakakatulog at dumadaing na ng kundi po yung hipag kong nasa Amerika ay tinawagan yung pamangkin niyang doktor at siyang pinagsabing dalhin na yan sa doktor at dahil hindi na ayos na ganun. Saka lang po kumilos yung anak at ang katuwiray may gamot naman. Kung yung pong gamot ba naman ay hindi tama, di po ba? Saka lang po kumilos ang anak. Kung hindi pa po dinaan namin doon sa pamangkin naming doktor, kung hindi po namin siya, yun ang amin din, hindi po talaga iniintindi. Ibang klase po ang anak niya sa totoo. Sister B, mahirap magbintang pero sobrang sama ng ugali, sobra-sobra po. Yun po. Amen. So, ang pinaka-problema po, wala po dun sa yung ginawa niya, nandun mismo rin sa pinanggagalingan yung source. Opo. Yun Yung nga po kanyang yung kapisan sa So, bahay. Yung kapisan. yung may mga kakayahang tumulong, so pwede pong direktang magbigay ng tulong doon, alalayan, dalhin sa pagmalasakitan. Sabi ko nga po, maging si Monse Reneo sa mga nabibigatan at tumulong sa pagpasan ng kanilang madala-dala. Ayun nga po. Salamat naman Sister B kasi pag may pagkakitatawagan ko po yung aking dalawang hipag na kami lang naman kung nagkakaunawaan dahil nga lang po sa sitwasyong ito, sinasabi ko sa kanila na hindi tayo dapat magkakibit-balikat lang. Sabi ko gano'n sa kanila. Kailangan kumilos tayo, lalo na kayo. Ikaw na nandyan lang sa tabi ng kapatid mo, yun nga pong bunso nila na nagka-thyroid po na yung awa ng Diyos po yung magaling na. Yun po dahil siya po din ay nababahala, sinabi po niya sa akin, Ate Tess, anong ating gagawin? Sabi ko, ang ating magagawa lamang ay ipanalangin, hilingin sa Diyos na nawa may isang pagkakataon mabuksan ang isip niya, i-share niya kahit sa isa sa atin. Yun lang po, yun po, tama po ba yun? Tsaka po, tsaka alamin niyo rin po ano yung kanyang kalagayan. Economically, baka naman hindi siya nag-o-open, hirap naman sila sa buhay. At sa akin, sa pagiging magulang, nararanasan po natin, lalo na po sa atin sa Pilipinas, kakwentuhan ko yung mga tumatanda na. Nung isang araw, kakwentuhan ko, ang realization nila, nung sila'y bata-bata, tinodo nila ang kanilang lakas, nagpagtrabaho, taga-PLDT pareho. Ngayon, sabi nila, nakapagpagawa ng bahay, kapisan nila yung ibang anak, napag-aral at lahat-lahat. Retired na sila. Ang problema, yung mga pera nila ay nagastos na, puro napunta sa anak. Ngayon sila nagkakaroon ng sakit. Ang hirap dumating sa anak. Dahil kahit na alam nila mapagmahal yung ibang anak, naghihirap din sa sariling buhay, hindi sila magiging magpapahirap. So, iba't iba po ang sitwasyon. Yun po yung laging dapat uugatin para alam po natin paano mape-penetrate. So, ganun naman po yun. Thank you po. Kasi ako po naman kaya ako talaga pong sobrang lang pag-alala ko dahil kahit na sabi ko nga po sa inyo, anong pinagdaanan, yun ay pas na, di po ba? Hindi na dapat balikan pa. Ang mahalaga ay itong kasalukuyan. Yun po ang first step po na magagawa niyo, Sister Teresita, call the attention ng mga nandoon na pwedeng umalalay at tumingin sa kanyang welfare at may offer kung ano ang dapat. Yun po yung tatawagan ko po talaga yung aking mga hipag. Thank you po, Sister B. Thank you po. Salamat po, Sister Teresita. Salamat po, Sister Teresita. Mapatuloy nating isama sa panalangin niyang
Sipag mo po. Sipag Ano mo po? po, ano po? Opo, yun nga po din ay o-open ko sa inyo kasi talaga po at ako po naman Sister Bioli. Nagpapasalamat po ng lubos-lubos din ang hipa ko kasi magaling na po siya, si Irene Mortel, kapatid po. Itong ilalapit ko ulit po sa ating samahan ay kapatid naman po namin panganay po nila ng aking asawa. Amen po. Amen po, amen po. Okay po mga Okay kapatid. po mga kapatid, meron pa po bang magtatanong? Okay. Hello. Sige po, Sige Sister po, Banji. Sister Banji. Sis V, thank you so much. Yes po, Sister Baji. Relate ako sa ating topic po ngayong araw na ito. Praise God. Opo. Dahil Sis V, alam nyo naman po sigurado ang pinagdaanan ko Yes po. na sa kasalukuyan ay ongoing pa rin po ang aking gamutan. Mula nang ma-diagnose ako sa aking sakit na breast cancer. Sis V, mas lumalim po talaga ang aking pananampalataya. Yun yung Amen. sinasabi. Hallelujah. Amen, amen, Sis B. You don't need to be strong to be disciple. All you have to do is to surrender. Surrender. Amen. Yes, Sis B, lahat po ay isinurrender ko kay Lord nung Amen. simula unang araw pa lang na nalaman ko na may ganito akong karamdaman. Kasi sa totoo lang, hindi po ito talagang breast cancer ang una dapat gagawin sa akin. Kasi ako po ay may thyroid din. Same po tayong Same dalawa. po tayo. Amen. Ang sa akin sis ay non-toxic na yung last kong laboratory nun nga, in-advise na ng aking endocrinologist na ipatanggal ko na. Pero hindi naman siya ganun ka-emergency. A month ago, bigla po talaga nagparamdam sa akin itong sibukol ko sa breast ko. Mhm. So, ni-request nila, mas unahin, nung OB-GYN ko, na mas unahin daw po ang itong breast dahil, Breast. oh yes, aso Active. po dahil ang thyroid daw po, ayon sa OB ko, is ito daw po yung pinakamabait na bukol. Mhm. So, yun nga po ang ginawa ko. Nung ma-diagnose ako na ganun, araw-araw nasa hospital kami ng husband ko. Nung una ayaw pa isabihin sa akin ng surgeon ko kasi in-refer na ako ng OB sa surgeon nung maipasa sa kanya yung result ng aking ultrasound. Nakita na yung sibukol na almost kasing laki na siya ng suntok ng baby na bagong panganak. Mhm. Yung in-advise na ng mga kung anong klaseng operasyon, pinapili niya ako kung frozen biopsy or needle biopsy, mga ganun, sari-sari na po yung diniscuss. And naramdaman ko sis B nung nabasa niya yung ultrasound ko, parang ayaw niya pa. Nung surgeon sis, ayaw niyang ipaalam ng direkta sa akin Mhm. na cancer niya nga yung dumapo sa akin. Kasi gusto niya yung husband ko lang yung kakausapin. Which is parang nahalata ko na bakit ganun ako yung katawan ko to. Dapat mas ako alam ko. Mhm. And sis, dun pa lang na ipakita ko na yung nung mga oras na yon, talagang tumatawag ako kay Lord. Hindi pwedeng ganun. Gusto ko marinig yung direkta mula sa kanya. Hindi sa husband ko na itatransfer pa sa akin, papaliwanag. Kaya kong tanggapin, Lord, kaya ko po kung ano man po ang sasabihin. So, without his permission, ng doktor, hindi naman talaga close yung door. Pumasok na yung husband ko kasi sinitsitan siya. Pumasok na rin po ako, sis. Sabi ko, Dok, ready po ako kung ano yung sasabihin niyo. And then yun, sis B, nung pagkapasok nung yun, hinawakan pa nung sergeant ko yung salamin niya. Sabi niya, okay, sige. Since na ready ko naman, marinig. Sinabi niya pa, wala pang result nun sis ang mammogram ko. Na sabi niya na agad na may cancer ako. Kasi nga, nagdedepende sila dun sa laki ng bukol siguro. At saka sa itsura ng bukol, sa size ng bukol. Sinabi niya na may breast cancer ka. Sabi ko, okay Dok, kung ano ang nararapat gawin, alam ko hindi ako pababayaan ni Lord. Amen. Then after nun sis, nagdire-diretso na po ang gamutan ko. And habang nasa cancer center ako,
iba't ibang mukha ng may cancer ang naandun. Sobrang dami, sis. Lung, Yes. lung cancer, sama-sama na dun sa cancer center na yung lung cancer, colon cancer, breast cancer, bone cancer, mga nanghihina. Doon kung i-apply sis yung number 2 na sinabi mo na be a comforter. Kasi nakikita ko nanghihina sila, yung hopeless na walang pag-asa. Ako madaldal kasi ako sis V. Yes. Amen. Hindi ako yung tipong nakaupo lang doon nagmamasid. Kung sino yung makatabi ko na makalapit sa akin, nangangamusta ako. Anong kaso mo sis? Nagkukumusta akong ganyan. Naiikwan ko nila ganun. Ngayon may nakatabi ako mag-asawa. Malayo sila, Lemery. Ang dami niyang problema sis. Mhm. Hindi lang yung sakit niya, may endometrial siya. Mhm. Hindi lang yung sakit niya ang problema niya rin kasi nakikita niya yung asawa ko. Ever since yung asawa ko, hindi niya ako iniwan. Day one hanggang sa kasalukuyan na gamutan ko. Pag may work siya, nagpapaalam talaga siya, nagpapapalit siya kasi sa hospital din siya nagtatrabaho. Thankful kasi yung mga kasamahan niya nauunawaan. Pag may session ako, pumapayag na magpalitan sila ng schedule. Itong si patient na to, sabi ko kasi sa kanya, malaking bagay na may support, family support ka. Malaking bagay yung support system na nanggagaling sa family. Amen. Doon siya nalungkot kasi ang kasama niya is husband niya rin yung kasama niya. Pero wala daw siyang nakukuhang suporta mula sa pamilya niya, sa nanay niya, sa tatay niya. Kasi ang inaatupag pa rin daw ng mother and father niya, mga bisyo. Yung nanay niya mahilig sa tong eats, tatay niya mahilig sa inom. Tapos yung anak niya binabantayan niya kasi mga graders lang. Naghihintay din ng kapalit na yung mother niya naghihintay din ng kapalit na babayaran niya para siya ay may maitusto sa sugal niya. Mhm. Sis, nalungkot ako sa bagay na yun pero talagang pinapayuhan ko siya na hindi dapat niya kinukonsente yung mother niya. Sis, ewan ko kung tama na bibigyan niya yung mother niya ng pansugal which is mas kailangan niya yung financial support kasi nag-undergo siya ng Chemo. naglamutan ng chemo. Tapos yung father niya paghihingi daw. Napakabait din sis nung asawa kasi yung asawa lang ang nagwo-work. Pinag-resign siya sa trabaho kasi nga na-diagnose siya ng cancer. Yung asawa niya lang ang nagtatrabaho. Napakabait din. Pero naghihinga din sa akin yung asawa. Sabi, eto po kasing asawa ko sobrang bait. Masyado niyang ibinibigay lahat ng ungot daw, lahat ng hiling ng parents. Sabi ko, hindi dapat kasi hindi matututo. Pag lahat ibibigay mo sa kanila. Sabi niya, gagawin ko po yun. Tapos nagpaplano sila na mag-move ng ibang lugar. Ang problema naman niya, walang magbabantay ng mga anak niya kasi umaasa siya doon sa pagbabantay ng mother niya. Mhm. Sabi ko, kausapin mo na lang ng masinsinan yung mother at father mo na hindi nila dapat pinapanatili yung ganong asal kasi kailangan mo ng suporta. Tapos sabi ko sa asawa, kausapin nyo ng masinsinan na ganon sa isang lugar. Sabihin nyo talaga yung nararamdaman nyo kasi parang pakiramdaman lang daw sila. Sabi ko hindi uusad, hindi magiging maganda ang daloy ng samahan ninyo kung puro pakiramdaman lang. Mag-usap kayo ng puso sa puso. Yung sis, tapos minsan yung mga cancer patient doon na nalulungkot, nakaupo lang. Minsan talagang sabi, tayo dyan. Nagpapaalam ako sa mga nurses doon. Sabi ko, ma'am, sir, pwede bang kumending-kending kami dito sa isang sulok na to para naman mabuhay-buhay yung dugo, hindi lang kami nakaupo dyan. At pinapayagan naman kami sis. So, naaaliw sila. Kaya simula nung nakilala ko sila, nagkaroon na kami ng GC. Sis, alam mo kung ano yung pangalan ng GC namin. Mhm. Samahan ng mga single breasty. Yun ang naging pangalan.
Tapos hinahanap-hanap na nila at inaalam nila kung anong schedule ko. Sabi, sis, kailan ka para tayo ay makasayaw-sayaw ulit dito kasi Yan. nasasayahan daw sila kapag kasama nila ako. Napakaganda niya, nakakapag-disciple ka, 'di ba? Sabi ko nga, in a hospital room, Yes, yes. in your pains, o sa yung pinagdadaanan. Tamang-tama ito. Praise God. Yes, sis. Yes, sis. Tapos yung be guided by the Holy Spirit. Sis, yun every salang ko nga sa bawat machine, sa bawat gamot na iniinom ko, sa bawat doctor, nurses na nakakasama ko. Laging may bulong akong dasal, gamitin mo to, Lord, yung mga to para sa ganap na kagalingan ko, yung mga karayom. Tuwing hihiga ako dun sa machine, during kinikimo ako at niraradiation ako. Sabi ko, Lord, alam kong ikaw ang hihigaan ko, ang mga palad mo ang yakap sa akin. Sis, ang sarap ng pakiramdam lang na sobrang gaan na naiiraos ko yung oras ng gamutan kong yun, 1 hour, 20 minutes, na walang nagiging aberya. Dire-diretso. Amen. Aking Yan ang gamutan. maganda kapag ka talaga ang banal na Espiritu yung ginagabayan ka at nandiyan. Yes, thank you, Lord. Amen to that. Purihin ang Thank Diyos. you, sis. Thank you, sis, sa topic natin ngayon. Talagang relate po ako. Thank you, Amen, sis. praise God. And Salamat thank po. you din. Yes, kukunin ko na ang pagkakataon. Pasalamat sa lahat ng brothers and sisters ko na naririto na hindi man minsan ako nakadadalo. Maraming pagkakataon na wala ako dito dahilan ng mga schedule ko. Alam kong lagi niyo akong kasama sa panalangin at ramdam na ramdam ko pong lahat yun. Thank you so much po mula sa aking puso. Thank you, Sis B. Amen. Thank you po. God bless, sis. Salamat po, Sister Evangeline, sa iyong sharing. Nakaka-inspired Nakaka-inspired naman po. naman po. Sige po mga Sis kapatid, Yoli, meron pa. Sis Yoli, Yes po. Yes po. ako pa magdadagdag base po sa sinabi ni Sister Evangeline, sa buong buhay ko talaga naranasan ko yun. Sa buong buhay ko. Dahil ako po, sabi meron daw po akong yung dugo doon sa dumi. So, sabi ng doktor ko, ako magpa-colonoscopy. Colonoscopy dahil lagi nga pong ganyan yung naging problema. 2 years ago yun, grabe. Grabe yung kapayapaan yung grabe, Sister B. Nung ko lang naranasan ng gayong kapayapaan. Ayan, ako pa hindi masyadong nakatulog dahil pinurga ako ng ilang litro. Dahil pagkapon na kinuha ko ng kape, pinupurga, Sister B. Doon ako natulog kina Sister Maylin. Di ba? Naikwento ko na yun po sa inyo. Grabe! Nung ako tinignan, gising po ako eh. Pero may anesthesia ako. Dito, tinurok sa parang swero. Kitang-kita ko kung paano gumagalaw yung sa puwit ko nilagay yun, yung colonoscopy. Kitang-kita ko sa monitor. Grabe! Nung ko lang talaga naranasan, sabi ko, kung ganito yung talagang, sabi ko, naiisip ko po, kung ganito yung pakaramdam, hindi na talaga ako ninervyusin. Di ba, sis kayo? So, nung naranasan ko na po talaga yun. Tapos ako, na-CT scan din, na-CT scan din po ako, Pag dinagay ako dun sa parang ganun sa akin, Lord, grabe. Sabi ko talagang malaking hamon po sa akin itong nervyos na ito. Sabi ko, ay talagang ito may pinagagawa sa akin ng Panginoon. Yun nga po, Sister Evangeline. Talagang grabe ko talaga naranasan nga naman yun, yung kapayapaan, Sister B. Naalaala ko lang ngayon dahil nagpatutuo Sister Evangeline. Grabe talaga, Sister B yun. Samantalang sa colonoscopy, diyan po nakikita kung anong meron, Sister B. Diyan makikita kung may bukol ka, kung may kansar ka sa colon. Ay sa akin pong pamilya, halos 10 na yung namatay tungkol sa colon. Yung pong aking mga tiya, talaga pong sila'y yung mga tiya, mga pinsang buo ng aking ama. Opo, nung ako po'y gagawin sa akin, Lord, talaga po ako yung nininervyos, talaga po. Pero nung ako'y nakasalang na doon, grabe yung kapayapaan. Grabe talaga pinaramdam ng Panginoon. Yun laang po, grabe. Grabe talaga yung peace na yung Sister B, yung sinasabi mo. Opo, sabi ko, grabe pala yun Sabi ko, pag inaalaala ko yon, pag minsan ako dinadat na ng kurideb, pag naiisip ko talagang nababawasan. Glory to God talaga. Salamat ko, Sister B. Saka yung pong inyong, sinaulo ko talaga yung inyong Josue. Yun po yung aking Sister Elsa ginagawa. Josue chapter 1 verse 9. Alalahanin mo lagi ang aking tagubilin. Magpakatatag ka, tibay ng iyong loob. Huwag kang matakot tumangamba. Akong si Yahweh, isa sa iyo sang, siyempre po sis, pagkain ako'y nangamba, Lord, kunti lang yung pera ko kung para sa iba. Naku, pag napunta siya sa aking utak doon, ako'y talagang nangangamba.
Nananakaw yung galak sa puso ko. Sabi ko, Lord, hindi mo pababayaan ang iyong mga lingkod, hindi mo kung gagawing kawawa. Yung po, salamat po, Sister B, salamat po. Salamat Walang po. employer ko, kaya ako nakadakdak ulit. Ay, God bless, Sister Fel. Sige na, Sige Sister na, Fel, ikaw Sister na. Fel, ikaw na. Makikinig, Sister Violi. Ako lang po ay na-encourage noong kay Sister Evangelina. Siya po ay pag kinikimoy gayon. Kaya ako po nagpunta sa isip ko. Pero ako nasa work na po, Sister. Sister Okay B. po. Pakikita ko sa inyo. Nakukuha po ako ng itlog na galing Africa. Tingnan ninyo, Sister B. Ganda itlog po ito ng hayop sa Africa, ha? Ang laki Hindi lang ating employer dito. Itlog po ito, itlog. Ang laki naman. Ewan ko, ito po yung nabasag pero hindi ako nakabasag. Ganyan po yung laki ng itlog galing Africa. Ewan ko kung ano po nang itlog nito. Ostrich. Yan. Yan. Itlog ng orange. Itlog ng ostrich Salamat yan. po. Salamat po. Ang ostrich, Sister B, yung matapang na maliit ang leeg. Oo. Oo, yung malaki. Yes, sis. Opo. Salamat po. Okay po mga Sister Violi, ko kapatid. na po magpatuloy. Salamat. Okay po mga Okay po kapatid, mga meron pa kapatid, po meron ba? pa po ba? Para Para makapagpayo na makapagpayo na ang ang ating ating kapatid kapatid na na Sister V. Sister V. Okay po. Okay po. Nagpasalamat na po Pasalamat na po tayo tayo kay kay Sister V. Sister V. Sister V, Sister V, maraming salamat po. Thank you God po, bless po. Sister Violeta. Okay God po. bless Thank you so much, Salamat. Sis B. Thank you. Ingat lagi. Amen. Kayo Thank rin you po, po. sis. Amen po. Love ka Ingatan po po kayo lahat. namin, Love you sis. all, Love mga ka po kapatid. namin. God bless po. Kaya po kayo. po kayo. Amen po. Amen. Amen. Glory to God. Glory Po. to God. Sige po mga Sige po kapatid. mga kapatid. Meron pa po Meron pa po ba kayong sasabihin? O meron O kayong meron kayong i-share? share? Walang Walang ating kapatid na na Sister Ate Brother Ate Ike. Brother Ike. Okay po, Okay po, reflective song na po reflective song tayo. na po tayo. Okay po. Okay po. Sister Violi, di ko nga Yes po po. pala nasabi, okay po yung aking colonoscopy na wala naman po problema. Yung pinagasgas lang dahil nga po yung hindi regular ang bowel movement pero okay naman po Show yun. your Salamat po. confidence with skin that looks this good. Oh. New Nivea Body Milk now with Yan 100% kumilos ang pure ating hyaluronic. Panginoon sa ating Panginoon sa buhay. ating buhay. Amen. Mang Inasal Pork Barbecue. Dapat with Saglit rice. lang po. Soap sa smoky sweet. Ulam with rice. Siksik sa meaty pork. I pressed through the crowd with a heart full of pain, hiding my sorrow, my shame, and my name. Years of the silence no one would see, but I had a hope that he'd notice me. His robe brushed the dust as he walked down the road, and something inside me began to unfold. I whispered a prayer as I reached for the hem, believing that healing could start there and then. Just a time. Just a moment, one breath of faith, and I was whole again. In the stillness, he turned and he knew, daughter, your faith has carried you through. Just a touch, and everything changed. I knelt on the ground, afraid to be seen.